Welcome to K-Catalog. Level 4 Unit 1 Textbook, page 19 and 20, 읽기 reading part tayo. Number 1. 다음은 한국 생활 정착 수기 공모전 당선작입니다. Sabi dyan, the following are the winning entries from the essay contest on settling into life in Korea. 당선작, winning entries, sa nagdaang essay contest or essay writing contest about sa pamumuhay sa Korea, yung pag-adapt sa pamumuhay sa Korea. Okay, so ito yung sinasabi dyan, no? Yung mga nabanggit na winners. And then, 제목에 알맞은 내용을 찾아 이야기해보세요. Pag-usapan daw kung ano yung mga content, no? At yung appropriate na title para dun sa content na yon, which is yung nandito sa 1, 2, and 3. Okay? So, yung first, second, and third prize natin, merong mga title sa baba. Okay? And then, yung numbers 1, 2, and 3, yan yung part nung nakasulat sa essay nila. So, tingnan natin ano ang sinasabi. Yung first prize natin. So, sabi, 한국 생활 적응의 지름길. So, ibig sabihin ng 지름길, shortcut. Okay? So, sabi niya, shortcut to adapting to life in Korea. Ano ba yung pwedeng shortcut daw, no, sa pag-adapt sa buhay sa Korea? Second prize natin, ang title, 제2의 고향. We all know gohyang means hometown or yung lugar kung saan ka lumaki. 제2의, ibig sabihin yan is second or sa Tagalog, pangalawa. Okay, pwede natin isipin ang title na to is pangalawang tahanan, second home. Okay, next, third prize natin, 내 인생의 봄날. 봄날, spring day, so spring day of my life. So, tingnan natin yung number 1. Ano ba yung sabi sa number 1? 이렇게 아내와 함께 새로운 삶을 시작한 이곳은 저에게 또 하나의 고향이 되었습니다. So, dito pa lang, may idea na tayo, no? Yung words na ginamit. 고향. Ayan, no? 고향. So, ano ba kasing sabi sa number 1? So, this place, 이곳은. So, yung got dyan, no? Means yung lugar. Where I started a new life with my wife. Kung saan nagsimula kami ng bagong buhay kasama ang aking asawa. 저에게, para sa akin, 또 하나의 고향이 되었습니다. Became another home to me. Okay, so para sa akin ay naging pangalawang tahanan ko na. So dahil dyan, yung number 1 natin, ang appropriate title niya is itong 제2의 고향. So malamang siya yung second prize. Number 2, 먼 나라에 와서 적응하는 것이 쉬운 일은 아니지만 제 경험으로 봤을 때 쉽고 빠른 방법이 있습니다. 그것은 바로, tapos yung the rest na sinabi niya sa essay. So dito sabi niya, 먼 나라에 와서. So from a faraway land or a faraway country siya galing. And yung pag-adapt daw ay hindi madaling bagay. Pero 제 경험으로 봤을 때, so kung magbe-base daw siya sa kanyang experience, yan, meron daw na madali at quick na paraan. So, 쉽고 빠른, easy and quick ways. Ito, no, yung mga makikita nating keywords dyan is yung 적응하는 것, pag-adjust or pag-adapt. And then, 쉽고 빠른, 방법. Okay, so, di ba, pag may shortcut, mas madali yon, mas maiksi din, or mas mabilis ka makakarating sa paroroonan. So, yung number 2 natin, yung title na bagay sa kanya is itong first prize. 한국 생활 적응의 지름길. Okay, yung last, yung natitira natin, so, 그때는 힘들고 어려운 시간이 영원히 끝나지 않을 것 같아 두려웠습니다. 하지만 긴 겨울이 지나면, so dito pa lang, no? So, however, pagkatapos or paglagpas ng mahabang 겨울, winter. Yan. So, ano ba ang next after winter? Yung spring, no? So, dito, siya na yung sagot natin for number 3. Okay, so ano ba kasing sabi sa number 3? So, at that time daw na siya ay nahihirapan. Okay, or may mga oras kung saan nahirapan siya, akala niya is wala nang katapusan, so siya ay natakot, no? So, sabi niya, at that time, I was afraid that the difficult and hard times would never end. Kaya lang, yun ano sinabi niya. Pagkatapos ng winter,
So, parang rainbow after the rain. Okay? So, dito tayo sa number 2. Sabi dito sa number 2 natin, 외국에 살면서 가질 수 있는 느낌에 대해 이야기해 보세요. So, talk about the feelings that you might have while living abroad. Okay? Pag-usapan kung ano yung pwede mong maramdaman kung ikaw ay titira sa ibang bansa. So, dito we have, sabi niya, 곧 좋은 일이 생기겠지, 행복해지겠지. So, dito para siyang nag-hope, no? So, para siyang manifesting. Nararamdaman ko may mangyayari ng maganda sa akin soon. Ayan. And then, another one, no? 행복해지겠지, I will be happy. Ayan. Then, ang tawag daw doon sa nararamdaman mo na yon is 기대감. Okay? So, expectation. So, sinasabi mo kung ano yung mga ina-expect mong mangyayari sa'yo, no? So, para ding nagmamanifest niya. Ganito yung mangyayari sa akin after 3 years. Magkakaroon ako ng ganito, ganyan. Okay? Next. 친구도 없고 가족들이 너무 보고 싶어. Sabi niya, walang kaibigan and sobrang namimiss ko yung aking family. So, kapag ganyan, namimiss mo sila, you're feeling 외로움. 외로움 yung loneliness. Next, 이게 뭐지? 궁금하다. Sabi niya, ano kaya ito? I wonder. Okay, so 궁금하다, no? Kapag ikaw ay may mga bagay na curious ka. So, 호기심, curiosity. Next, 나는 할 수 있어. Yan, yung positivity, no? Kaya ko to. I can do it. So, 자신감. Kapag naniniwala ka na kaya mong gawin ng isang bagay, you are confident, no? So, yung 자신감, confidence. Next. 이건 처음 보는 건데, 어떻게 사용하는 거지? Yan. So, dito, pag ikaw ay may mga bagay na nakita na bago sa'yo or bago sa paningin mo, yan. So, sabi dito, 생소함. Ano naman yung 생소함? Yung feeling na unfamiliar, no? Unfamiliar sa mga bagay-bagay. So, ano ba kasi ang hawak niya? Yung binibigay sa'yo pag order ka ng coffee sa coffee shop, yan. So, next, yung number 3 tayo. Ito na yung pinaka-main article natin. Sabi, 다음은 이민자의 체험 수기입니다. So, ito daw ay essay ng isang immigrant based sa kanyang experience. So, basahin natin. Walang title, no? Baka tayo ang papipilian ng title. Okay, so dito, basahin natin yung first paragraph. 안녕하십니까? 저는 4년 전에 한국에 온 데이비드라고 합니다. So, nagpakilala lang siya, no? Sabi niya, siya si David and 4 years na siya, no? Na nandito sa Korea. 귀여운 아들이 하나 있는 한영 번역자입니다. So, tinuloy niya lang yung pagpapakilala niya. Sabi niya, siya daw ay isang interpreter, 번역자. Okay? So, 번역, yung translate, and then 자, yung taon. Ako ay isang translator. So, ang tinatranslate niya is Korean to English. Okay? So, yung 한영 dyan. So, yung Han for 한국어, and then yung 영 for 영어. Korean to English, 번역, translate. So, 번역자, translator. And, at the same time, sinabi din niya na meron siyang isang son or anak na lalaki and dinescribe niya to as cute. Next one. 저는 어떤 계기로 멀리 한국에 이주하게 되었을까요? Okay, so dito tayo sa sinabi niyang 이주하다. Okay? So, ano ba yung ibig sabihin nung 이주? To move. Okay? Lumipat ng lugar. Saan siya lumipat? Dito sa Korea. Then, yung gegi, it means reason. So, ang pinaka sinabi niya dito, ano ba yung naging rason ko? Bakit ako lumipat dito sa Korea or nag-move dito sa Korea? And then, sabi niya, 바로 언어에 대한 큰 관심 때문이었습니다. So, it's because of my big interest sa languages. Next, 대학교에서 영문학뿐만 아니라 불어와 라틴어도 꾸준히 공부했습니다. Sabi niya sa college, hindi lang English literature yung inaral ko. Kasama din daw sa inaral niya is yung French and Latin language, Latino. Okay, so do
꾸준히 공부했습니다. So, nagtuloy-tuloy yung kanyang pag-aaral ng not just English literature but also yung Latin and French. 그래서 대학교 졸업을 앞두고 한국에 올 기회가 생겼을 때 새로운 언어를 배울 수 있다는 기대에 이주할 마음을 먹었습니다. Kaya, bago ako matapos sa kolehiyo, so yung 대학교 졸업을 앞두고, so before graduating to college, nung nagkaroon ako ng opportunity na makapunta sa Korea, tapos itong 이주할 마음을 먹었습니다. So, sinasabi niya dyan na nakapagdesisyon na siya. Okay? Nakapagdesisyon na ako na lumipat. Okay? So, to move dito nga sa Korea with the expectation na matututo ako ng panibagong lengguwahe. Okay? So, that's for the first paragraph. Punta tayo sa second paragraph. 처음에는 대학교 선배의 소개로 영어 학원에서 일자리를 갖게 되었습니다. Nung una, nagkaroon ako ng trabaho sa English Academy sa pamamagitan ng pag-introduce ng college senior ko. Okay, so yung naging way niya para magkaroon ng trabaho, no, is ni-introduce sa kanya nung kanyang college senior. 유치원생과 초등학생들에게 영어 기초를 가르치는 것은 꽤 힘든 일이었는데 공부에 열중하는 어린 학생들을 보면서 저도 한국어를 배울 수 있겠다는 용기가 생겼습니다. Sabi niya dyan, yung kindergarten na mga students and elementary students, so sa kanila, yung pagtuturo ng basic na English ay medyo mahirap. Pero, so medyo mahirap siyang trabaho, pero 공부에 열중하는 어린 학생들을 보면서, so pag nakikita daw niya yung mga batang estudyante na focus sila, no, or parang eager sila sa pagkatuto. Okay? So, 저도 한국어를 배울 수 있겠다는 용기가 생겼습니다. So, siya din daw. Ako din ay 용기. Parang na-encourage siya dyan, no? So, parang nagkaroon ako ng kumpiyansa na ako din ay matututo ng Korean language. Okay? Next. 가족도 친구도 모두 먼 나라에 두고 왔기 때문에 한국에서 많이 외로웠지만 직장 동료들과 어울리고 한국어를 배우고 동아리 활동도 하면서 인맥을 넓혀갔습니다. Sabi niya, yung family ko and mga kaibigan ko, lahat sila ay naiwan ko sa malayong bansa. Because of that, dito sa Korea ay I feel lonely. Pero, then dito tayo, no, yung 인맥을 넓혀갔습니다. 인맥, yung dami ng kanyang connection. Okay, so 넓혀갔습니다. It only means pinalawak niya yung kanyang connection. Okay, since wala nga siyang kakilala, di ba? Wala yung family niya, wala ring mga friends. So, paano siya nagpalawak ng connection? Sabi niya, 직장 동료들과 어울리고 nakibagay ako sa mga kasama ko sa trabaho and nag-aral ako ng Korean language and tinry ko din na sumali sa mga activities or club activities, no, yung 동아리 활동. So, soccer club or ano ba, kung ano man yung mga ano mo, no, interest, book club, yan. Next sentence. 한국어 실력이 늘수록 한국인 친구도 사귈 수 있게 되었고 한국에 대한 지식도 쌓여갔습니다. So, ano sabi niya? Yung part na 한국어 실력이 늘수록. Okay? Mas natututo ako ng Korean language. 한국인 친구도 사귈 수 있게 되었고 mas nagkakaroon ako ng mga kaibigan na Koreans. 한국에 대한 지식도 쌓여갔습니다. And at the same time, dumadami yung knowledge ko sa Korea, okay? Or about sa Korea. Next. 외로움보다 호기심이 앞서고 한국 생활에 익숙해지니 자신감도 생겼습니다. Sabi niya, compared sa loneliness, mas nangingibabaw yung curiosity ko. And then, 한국 생활에 익숙해지니,
nasanay na din ako sa pamumuhay sa Korea, kaya nagkaroon na din ako ng confidence. 그리고 언어 공부와 한국 친구 덕분에 영어 강사보다 훨씬 적성에 맞는 한영 번역 일을 할 수 있게 되었습니다. Sabi niya, also, 언어 공부와 한국 친구. So, yung pag-aaral daw niya ng language and dahil din sa kanyang mga Korean na friends, ayan, no, 덕분에, because of them, 영어 강사보다. So, compared sa pagiging English instructor, so, 일을 할 수 있게 되었습니다. So, nagkaroon daw siya ng trabaho nga ng pagiging translator, no? Korean to English translator ang kanyang naging trabaho, which is mas tama daw or mas bagay sa skills na meron siya. 훨씬 적성에 맞는. So, dito, no, sinabi niya na mas bagay or mas fit dun sa skills na meron ako. Last paragraph tayo. 먼 나라에 와서 적응하는 것이 쉬운 일은 아니지만 제 경험으로 보았을 때 지름길이 있습니다. So, ito yung nasa content kanina dito sa taas. Sana yun? Ito, no? So, itong 먼 나라에서 yung number 2. Okay, so, siya pala yung first prize. Okay, so, balik tayo. Yan, sabi niya, no? Mula ako sa malayong bansa and yung pag-a-adjust ay hindi madali, pero based sa aking experience, may shortcut. Next, 그것은 바로 호기심입니다. So, ano yung sinasabi niyang shortcut na yun? Yun daw ay yung 호기심 or curiosity. 문화도 언어도 모르는 외국에 나가면 겁이 나는 것은 어쩌면 당연한 일입니다. Sabi niya dyan, if, dito tayo, no? So, if pupunta ka sa ibang bansa na hindi mo alam ang language and culture, tapos itong part na to, 당연한 일. Ibig sabihin yan is, it's like a natural thing, no? Or natural lang. Okay? Natural lang na ikaw ay matatakot. So, ibig sabihin nung 겁이 나다 or 겁이 나는 것. So, yung natatakot ka, no? Next. 그러나 호기심으로 다가서면 상황이 바뀝니다. So, dito sabi, pero kung i-approach mo, okay, so yung da가서다, so to approach, no, to approach something. If you're going to approach yung mga bagay-bagay daw na may curiosity, magbabago daw yung situation. So, parang instead na natatakot ka, nangangamba ka na, ay, wag na lang, baka mamaya magkamali ako, ganito, ganyan. So, instead na ganun yung attitude, dapat daw, curious, para magkaroon ng pagbabago sa situation. Tapos, sabi niya dito, 모르면 어때? 배우면 되지 라고 하는 태도가 필요하다는 것입니다. So, sabi niya, kailangan mo daw yung attitude, so tedo is yung attitude, no, na ganito. Yung dapat ang heart mo ganito daw. Ano naman kung hindi ko alam? Pwede namang matutunan. Okay? So, 그런 태도로 낯선 환경을 알아가려고 노력하면 자기도 모르는 사이에 외국 생활에 익숙해지고 새로운 기회도 잡게 될 것입니다. Sabi niya, if ganun daw yung attitude na meron ka, okay, sa pagtatry mo na alamin yung mga bagay-bagay sa environment na hindi ka familiar, so, 자기도 모르는 사이에, so itong part na to, gusto niyan sabihin dyan is, hindi mo namamalayan, okay, so yung jagi, ikaw yan, o yourself, so hindi mo namamalayan na nakakapag-adjust ka na pala sa pamumuhay sa ibang bansa, and at the same time, nagkakaroon ka na ng chance sa mga bagong opportunity. Okay, so yan yung kanyang essay. Ganda ng sinabi niya. Okay, so, sige, try nating sagutin yung number 1. 윗글이 제목으로 알맞은 것을 고르세요. So, dito, no, sabi ko na tayo talaga pipili ng title. So, yung number 1 natin, 한국 이주 계기와 현재 생활. Yung title na yan, Reasons for Moving to Korea and yung Current Life. Okay, so, check muna natin yung ibang title. Number 2. 적성에 맞는 직업을 찾는 법. sabi, how to find a job that suits your ability.
So, yung joksong, no? Yung skills mo or capability or ability. So, ano daw yung pamamaraan para makahanap ng trabahong angkop dun sa iyong abilidad. So, hindi naman ito yung pwedeng ititle, hindi naman about dun yung kanyang kwento. Next, number 3. 호기심, 한국 생활 적응이 지름길. So, this one, curiosity, the shortcut to adapting to life in Korea. So, this one is the answer. So, binigay na yung answer, no? Yan din yung nasa taas kanina, no? So, siya yung first prize, diba? Yan. Tapos, yung title niya is, yung My Shortcut, Chiram Kill. Okay? So, next. Number 4, 한국 생활에서 한국어 실력의 중요성. So, importance of Korean language skills in living in Korea. So, hindi naman din ito yung about sa sinabi niya. Okay? So, yung sagot natin is number 3. Next, number 2, 시간의 순서대로 번호를 쓰세요. So, sulat yung proper order ng mga nangyari. So, yung una, dito number 1, 대학 졸업. So, pag-graduate sa college, ano na yung sumunod na nangyari? Tingnan natin, 한국 이주. So, nag-move na ba siya sa Korea? Or 한영 번역? So, naging translator ba siya? 한국어 공부, nag-aaral siya ng Korean language. 영어 학원 강의, nagturo siya ng English sa hagwon. Okay, so this one, malamang, ang kasunod is, nag-move muna siya sa Korea. Okay? Then, pagka-move niya sa Korea, yung unang naging trabaho niya nga is sa hagwon, diba? Sa pamamagitan ng pag-introduce ng kanyang senior sa college. And then, after that, natuto na rin siya ng Korean language. So, nag-aral siya. And with that, tsaka siya nagkaroon ng trabaho ng translator. Okay? So, yan yung proper order. 2, 5, 1, 4, 3. Okay, next. Number 3, true or false tayo. So, yung una, 이 사람은 한국어를 배운 다음에 한국에 왔다. So, itong tao daw na to na sumulat ng essay, nag-aral siya ng Korean language. Pagkatapos nun ay pumunta na siya sa Korea. So, mali, no? Nauna muna yung pagdating niya dito sa Korea bago siya nag-aral. Number 2, 이 사람은 한국 생활 초기부터 호기심과 자신감이 있었다. This person has been curious and confident since the beginning of his life in Korea. So, pagdating ba niya, confident and curious na ba siya? So, yung pagiging curious, yes, tama, no? Pero yung confidence, na build na lang yun, no? After niyang matuto ng Korean language. So, this one is wrong. Okay, so yung nagpamali is yung part na 자신감이 있었다. So, nung una, hindi pa masyado, no? Parang curious lang siya pero hindi siya ganun ka-confident. Okay, natuto na lang siyang maging confident talaga nung natuto na rin siyang mag-Korean language. Number 3, 이 사람은 누구나 외국 생활에 대해 두려움을 가질 수 있다고 생각한다. Sabi niya, yung taong ito, he thinks na kahit na sino, pag nanirahan sa ibang bansa or sa ibang lugar, ay makakaroon ng takot or makakaramdam ng takot. This one is correct, no? Sinabi niya na it's a natural thing na matakot, no? Kung ikaw ay maninirahan sa lugar or sa ibang bansa na hindi mo alam ang language and culture. So, yung part na yun, asan yan? So, dito sa last part. So, itong part na to, yung 문화도 언어도 모르는 외국에 나가면 겁이 나는 것은 어쩌면 당연한 일입니다. Okay, so yan yung sinabi niya that makes number 3 true. Okay, or tama. So, dito tayo sa 단어장. So, yung una, 체험 수기. So, 수기, ito yung yung nakasulat, memoir. Okay, so experience, 체험 수기. So, parang yung, essay na ginawa niya, no? Ano yung mga experience niya and mga memoir niya dyan. Then, 번역자, translator. 기획이, so sabi ko kanina, no? Reason. And naalala ko na yung another word na pwede, no? Yung motibo. Okay, ano yung motive niya nung nagpunta siya dito sa Korea. Then, 이주. 이주 is to migrate, to move to another place or to migrate. 마음을 먹다. So, kapag nakapag-desisyon ka na, no? Make up your mind. Ayan. Next, 기초, basic.
Que, fairly or quite. Sa Tagalog, medyo. Choksong mata, so yung suitable for or appropriate for. Next, kobinada, to be scared. Otomyon, perhaps. Dangyon hada, it's natural or pwede ring dangyon hachi, of course. So, depende sa ano, no? The way ng flow ng usapan. So, dito sa binasa natin kanina na passage, yung dangyon hada niya dyan is yung natural lang or it's a natural thing. Next, daga soda, so again to approach. And then sangwang, situation. Kihueril japta, to take a chance. Okay, so yung japta to catch. Kihue, opportunity. So take a chance or grab that opportunity. Okay, so that's for the reading part ng level 4 unit 1. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.